Biyernes, Setyembre 22, 2023. Biyernes na ika-24 na linggo sa karaniwang panahon. Mapalad ang mga aba, tanging Diyos ang hari nila. Unang pagbasa. Pagbasa mula sa unang sulat ni Apostol San Pablo kay Timoteo. Pinakamamahal. Ituro mo't ipatupad ang mga bagay na ito. Sino mang nagtuturo ng iba kaysa rito at di sang-ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo at sa mga aral tungkol sa kabanalan ay nagyayabang, ngunit walang nalalaman. Sakit na niya ang manuligsa at makipagtalo tungkol sa mga salita. Bagay na humahantong sa inggitan, alitan, putyaan at pagbibintang. Mahilig din silang makipagtalo sa mga liko ang pag-iisip at di kumikilala sa katotohanan. Mga taong nag-aakala na ang relihiyon ay paraan ng pagpapayaman. Kung sa bagay, malaki nga ang makapagpapakinabang ng relihiyon kung ang tao ay marunong masiyahan. Wala tayong dalang anuman sa sanlibutan at wala rin tayong madadala pag alis dito. Kaya dapat na tayong masiyahan kung tayo may kinakain at dinaramit. Ang mga nasasayang imaman ng anumang paraan ay mahuhulog sa tukso at sa bitag ng masasamang hangaring magtutulak sa kanila sa kapahamakan, sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay siyang ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na magkamal ng salapi, may mga nalayo sa pananampalataya at nasaklad sa paghihirap ng kalooban. Ngunit ikaw na lingkod ng Diyos, umiwas ka sa mga bagay na ito. Sikapin mong mamuhay sa katwiran, kabanalan, pananalig, pag-ibig, pagkitiis, at kaamuan. Gawin mo ang buo mong makakaya sa pakikibaka alang-alang sa pinanampalataya at kakamtan mo ang buhay na walang hanggang. Yamang diyan ka sa tinawag ng Diyos nang ipahayag mo sa harapan ng maraming saksi ang iyong pananampalataya. Ang salita ng Diyos. Salmong Tugunan. Mapalad ang mga aba, tang Diyos ang hari nila. Hindi ako natatakot sa panahon ng panganib, kahit pa nga naglipana ang kaaway sa paligid. Mga taong naghahambog na sa yaman nananalig, dahil ang sa yaman nila ay tumaas ang pag-iisip. Tugon, mapalad ang mga aba, tang Diyos ang hari nila. Hindi kaya ng sinuman ang sarili ay matubos, hindi kayang mabayar at tubusin ng kamay ng Diyos. Ang bayad sa kanyang buhay ay halagang sakdal taas, ngayon man ang halagang hawak na hindi sapat, upang siya ay mabuhay nang hindi na magwawakas, at sa labi ng libingan ay hindi na mapasadlak. Tugon, mapalad ang mga aba, tang Diyos ang hari nila. Di ka dapat na matakot, ang tao man ay yumaman, lumago man ng lumago yung kanyang kabuhayan. Hindi ito madadala kapag siya ay namatay, ang yaman ay hindi niya madadala sa libingan. Tugon, mapalad ang mga aba, tang Diyos ang hari nila. At kahit na masiyahan ang tao sa kanyang buhay, dahil sa sinusunod, ang papurit nagtagumpay, masama pa rin siya sa ninunong ng amatay, masadlak pa rin siya sa dilim na walang hanggan. Tugon, mapalad ang mga aba, tang Diyos ang hari nila. Alleluia. Alleluia, alleluia. Papuri sa Diyos Ama, pagkat ipinahayag niya, hari siya ng mga aba. Alleluia, alleluia. Mabuting balita. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan ng nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya 7 demonyo ang pinalayas.
si Juan ng asawa ni Kusa, ng katiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang nitustos nila sa pangailangan ni Jesus at ang kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon.